Well, another new loan app na madadownload po natin sa Google Play Store at mainit-init pa talaga to dahil this May 2026 lang siya na release at bagong-bago nga. Which is itong si Peso is Loan App. And eto guys, grabe, bagong pasok na naman sa ating GCash account once po na mag-decide tayo na mangutang dito. Yes, nagpapakitang gilas na agad siya bago-bago niya pa lang. Well, sabi niya ang promise niya no, nung nakita ko yung ads niya sa IG, ang promise niya po is everybody can apply and get money fast. Yes, it is what it is. Everybody can apply kasi wala naman pong income proof, no payslip or income document po silang hinihingi. And get money fast because fast approval, fast disbursement siya, day. Legit na nakakautang. Nagbibigay po siya ng instant loan offer po sa ating lahat. Of course, we need to undergo their application process na napakadali lang naman na i-share ko naman sa inyo yan later on. But before I start, disclaimer lang muna tayo. No? I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored. And this is just basically based on my personal experience lang po na gusto ko i-share sa inyo para mabigyan ko kayo ng tamang expectation before trying this new loan app. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga video, sige consider subscribing at click yung bell button para lahat ng videos ko is updated na notified po kayo. Well, back to this new Peso is Loan app na bagong-bago lang din naman siya na-encounter ko. I think maraming kapatid doon na na-try na natin or baka nga bagong palit lang ito ng pangalan. Well, sabi ng ads niya dito na sa Google Play Store lang daw siya mada-download and then nakita po natin dito na mainit-init pa talaga from the moment that I'm trying this loan app. Ako pala yung isa sa magta-try at wala po siyang ka-download. So, mainit-init nga. At nakalagay po dito no na under po siya kay CMS Pot of Gold Lending Corporation. So, yun po yung loan provider niya or partner niya po, no. Pero alam niyo naman po, no, bago natin pasukin yung app, sinisilip po na natin yan sa SEC website. Kung yan po ba, legit po na naka-register sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. And I found out po na wala siya doon. Hindi po siya naka-register doon, no. So, dahil siguro bagong-bago pa. Pero, syempre, no, alam niyo naman, kahit wala man or meron man sa SEC website yung registration niya, sinisilip ko pa din. Lalong-lalo na kapag available po siya sa public. Kasi everybody can apply talaga. Well, nasabi ko sa inyo no, na-approve po ako dito at pumasok siya sa ating GCash account at disbursement account kasi nag-decide tayong mag-loan. Of course, para ma-achieve natin yon or ma-aprubahan tayo, we need to first undergo their application process na napakadali lang naman. At kailangan talaga namin tinalamin to kasi may mga documents din or requirements po na kinakailangan nila sa atin. So, dinownload or in-install ko po yung app and then open po natin ano. Well, ang bubungad po sa atin dito is yung kanilang permission and data access na kailangan ko daw po i-agree kasi alam niyo guys, kung i-decline ko to, hindi ako magpo-proceed sa application. Kaya nag-agree ko po siya and then after po nito, nandito na tayo sa pinaka homepage po no ni Peso is, sabi niya dito nagpapautang daw siya from 3,000 up to 80,000 pesos. So nagre-range siya doon. So subject for evaluation po tayong lahat dito no. Hindi siya guaranteed na ganito kataas talaga yung ibibigay nila sa atin. So depende yon sa eligibility po natin. Pero one thing is for sure ma-offeran kapag nag-apply dito. Anyways, no, wala na tayong masyadong ano dito, ganap. Click na natin tong apply now and then dito po we need to enter our mobile phone number na ipapang-register po natin sa app. So after po niya no, magpapadala din po sila ng OTP po sa atin. So ang nagpadala sa akin ay si Ayudas. So anyways, to yan lang po yung i-enter natin and then after po niyan is bumalik ulit tayo dito sa pinaka homepage po ni Peso is nakalagay po dito na maximum loan amount na nila is up to 80,000 pesos. Well, i-click natin tong apply now para makapag-start na po tayo sa application. Dito po tayo mag-i-start sa kanilang basic information including our personal information. Well, bago tayo mag-personal information, tinatanong muna tayo dito no kung mayroon daw ba tayong mga current loans or existing loans, may overdue loans daw ba tayo. So, sasagutan lang po natin yan. And then dito po sa baba, fill up na po natin yung ating educational level, marital status, monthly expenses. And then, baba natin ano. And then, dito guys, we need to fill up also our contact information which is our email address. And then, after po nyan, dito sa pinakababa is the work information na. Well, dito guys, wala naman po silang hinihinging kahit anong income proof, no? So, kahit ano po yung ating i-provide dito, okay lang kasi hindi sila nagre-require nun. Well, after po nito is the emergency contact na po and then tatlo po yung hinihingi nila, no? At ito po ay magdadirect po siya sa ating phone book list and then kailangan natin provide to para makapag-proceed tayo sa next step which is our identification or the ID verification na po ito. And for you to have an idea kung ano po yung mga IDs po na kinakailangan po nila, ito po yung mga yon. So, pipili lang po tayo dyan ng isa lang po and then pipicturean din po natin right away. After po natin mapicture
pipicturean po, no? So, lalabas po yung ating personal information dyan or ID details po, including our full name, ID number, our birthday, and gender. So, i-check na lang po natin yan kung yan po ay tama. So, after po nyan, next tayo, which is our withdrawal account na. So, pipili po tayo either e-wallet or bank accounts po yung ipoprovide natin dito. Well, dito guys, ang pinrovide ko lang po pala is the e-wallet, which is si GCash. Well, after po nito, nagka-countdown na siya ng 5 seconds, and then meron akong instant loan offer po worth 4,000 pesos. Well, very familiar siya, day. Sabi ko nga sa inyo, may mga kapatid to or baka sila-sila lang din nga talaga ito, ano, which is ganito din kasi yung format ni Bilo na nakapangutang ako, ganito yung format niya. Ganon din kay Peso X Loan App na na-feature ko din recently na nakapangutang din ako. Well, eto na nga, no. Well, si Peso is po ay may offer sa akin worth 4,000 pesos maximum yon. Ang minimum amount to loan ko po dito is 1,000 pesos. Ngayon po, meron po akong dalawang installment term na in-offer po nila sa akin, which is itong 2 terms and 3 terms. Pero ako guys, no, ang pinili ko is 2 terms lang para of course mas mabilis matapos. Anyways po, no, under po ng 2 terms sa 40,000 pesos na loan amount ko po, ito po yung mga babayaran ko. And from the moment that I'm trying this loan up po is within 7 days to pay po ang first repayment ko or first period ko. And then after po niya, within 7 days again, yung second repayment ko naman. So parang 14 days to pay siya or twice tayong magbabayad every 7 days. Huwag na nating pansinin tong third repayment, guys. Si piso lang naman siya. Aanhin natin yun at nawe-wave siya, guys. Nakalagay naman po dito yung breakdown of mga principal niya, fees, and interest. So, di ba malaki? Malaki din naman talaga siya kasi kung kukumputin po natin yan, abot po siya ng 19.95% for 14 days to pay to, no? Kasi kung tatanungin niya, mataas to. Mataas talaga to kasi 14 days to pay to eh. And then, ito pa nga ang medyo talagang fishy kasi hindi siya transparent kung magkano yung ma-receive natin. Kasi nakalagay po dito, no, sa loan agreement niya, mayroong sample computation dito pero sample lang kasi siya at di rin nakalagay kung buo siyang matatanggap. Kaya medyo deceiving yon. Well, ako naman dahil gusto ko siyang utangan na naman, walang kadala-dala, day. Binaba ko yung aking loan offer into 1,000 pesos para mas magaan ko lang siyang bayaran or utangan. So, sa 1,000 pesos, guys, no, every repayment ko is 600 pesos. So, again, disregard na natin yung third repayment kasi wala naman yan. 1,200 pesos po yung ibabalik ko sa kanila for 14 days. So, 20% of my loan amount yun. Diba? Ang bongga nun. 20%, tandaan nyo ha, 20% of my loan amount for 14 days. But anyways nga po, sinubukan ko siya at kinlik ko tong click to get cash dito sa baba. Reviewing application na po agad tayo. And then, after po nyan, guys, sabi ko sa inyo, very fast or fast money talaga tayo dito or fast disbursement, fast approval kasi na-receive agad natin sa ating GCash account. At ang na-receive na lang natin is 750 pesos. Hindi siya buong matatanggap. Confirm. Ayun na nga ba yung sinasabi ko eh. Well, this is the third time na ganitong attack, ganitong format na natry ko kay B-Loan, kay Peso X Loan App, at ngayon naman po kay Peso Is Loan App na yes, pare-pareha sila. Yes, nakakautang, pero again, hindi buong matatanggap. 750 pesos na lang yung natanggap ko sa 1,000 pesos na loan amount ko. At lumalabas yun na nasa 25%, no, yung binabawas ulit nila sa akin. So, kanina may interest rate tayo na 20%, ngayon naman 25% naman yung binabawas nila. So, nagtotal po siya ng nasa 45% of my loan amount. Yun po yung pinaka-effective interest rates nila sa akin for 14 days. Grabe, napakataas, no? Again, pag-isipan mabuti ha, kasi wala naman ako magagawa kung gusto nyo pa rin umutang dito. At least, i-share ko sa inyo yung ano yung dapat i-expect nyo kay Peso Is Loan App. Well, again, if ever may nakapag-try sa inyo kay Peso Is Loan App, you can comment down below sa comment section para aware din po iba nating viewers. So, yun lamang po ay po man natutunan ko sa video. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan nyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat ng videos kayo updated and notified po kayo. Thank you for watching. See you in my next video. Bye!